My topic this morning about Jesus is coming, get involved. Atong pag-isgutan na ining butaga, si Jesus doon na babalik, pagpahalambigit. Let's bow our head and pray. Dear Heavenly Father, we ask your Holy Spirit to guide us when we study your word. Thank you for the assurance that you will be with us. Forgive us from our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Before Jesus Christ go to heaven, Sa wala pa si Kristo, may sakang kato sa langit. the disciples asked him one question. Ang mga tinunan na pangutanan niya, usa ka pangutana. It was written in Acts chapter 1 verse 6. Mabasa na to kini sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 6. The Bible says in the Acts chapter 1 verse 6, so when they had come together, they were asking him, saying, Lord, is it at this time you are restoring the kingdom to Israel? Sa diha nga nagkayosa sila, nangutana niya mga tinunan, Ginoo, kanusa nimo ipabalik ang gingharian sa Israel? Based on these questions, Base ni nga pangutana, the disciples, they are thinking about the worldly thing. ang mga tinunan nagunahuna o kalibutanhon nga mga punto. Yes, they knew that God has promised the earthly seed of Abraham a glorious kingdom on earth. Sila nasayon nga ang Ginoo muhimo o gingharian dinhi sa langit, dinhi sa kalibutan. Where Israel would be settled in their own land in peace and safety. Nga diin dihas kalinaw iyang iplastar ang iyang gingharian. And they were anticipating Christ's promise that the apostle were to rule over the 12 tribes of Israel. Og sila naglantaw ni anang gusto sa Ginoo nga mahimong pangulo sa Israel. As we know, on that time, Israel reigned by the Romans, Kingdom Rome. O nga din sila sa una nahimong ulipon sa mga So they Romano. asked Jesus if when is the time that Jesus will restore their situation. So gipangutanan na sa Kristo kanusa man ipasig-uli nilang ilang kahimtang. On that time, they won't have a better life Aron makabaton sila og sarangan nga kinabuhi. on this earth. Dinhi nga kalibutan. In their mind, they think about position. Sila nagunahuna sila og posisyon. In their mind, they think about position that they can have on that time. Nagunahuna sila og mga katungdanan sa ilang kapanahona. My brother and sisters, Apan mga kaigsuonan, what is on your mind? unsa may naasa itong hunahuna? To answer that question, Jesus answered it in Acts chapter 1 verse 7 to 8. Sa pagtubag ni ini nga pangutana, He said to them, siya naging mga to kanila. it is not for you to know times or seasons Dili alang kaninyo sa pahibalo sa mga kapanahonan. that the Father has fixed by His own authority, Kaya ang Ginoo nagasulti siyang gahom ngadto sa iyang amahan. but you will receive the power Apan kamo makadawat sa gahom. when the Holy Spirit has come upon you, Sa diha nga ang Barang Espiritu manaa kaninyo. and you will be my witnesses Mahimo kamong saksi in Jerusalem, ya sa Jerusalem, in all Judea, sa tanang mga dapit sa Judea, Samaria, sa Samaria, and to the end of the o earth. sa tanang mga dapit sa kalibutan. Instead, Jesus directly answered their questions about position or possession. Imbes kaya tumagon sa Ginoo ang ilahang mga panag-iya o ilahang posisyon, He asked them to be His witnesses, tingnan siya nga mahimo kamong saksi. meaning to say, do the mission. Kini nagpasabot nga himuha ang misyon. Again, what is on your mind? Sa makausapa, unsa may naa sa inyong hunahuna? Possession, Posisyon position, o panag-iya or mission? o ang misyon? Praise the Lord, we belong in Seventh-day Adventist Church. Dalaygo na Ginoo nga kita nahimong kabahin sa Iglesia Adventista del Because Sétimo this Dia. church have mission. Kaya ang atong iglesia doon ay misyon. And this is our mission. Mao kini ang ato ang misyon. Make disciples of Jesus Christ, Mahimo kitang mga tinun-an diha kang Hesukristo. who live as His loving witnesses, Mahimo kitang mga saksi nga buhi. and proclaim to all people the everlasting gospel Atong isang yang may balita sa tanang katawhan ini nga kalibutan. of the three angel messages in preparation for His soon Ang mensahe return. sa tulo ka mga balunda nga mag-andam kanato na ini katapusan nga kapanahonan. Yes,
We are the Seventh-day Adventist Church. Fulfill the prophecy in Revelation chapter 14. Tinuod kita nga mga katawhan sa Ginoo sa Adventista din sa pagdayag nga tuman sa iyang In Revelation chapter 14 verse 6. sa pinadayag 14 bersikulo 6 na kanayon. And I saw another angel fly in the midst of heaven, Akong nakita lain na malundan naglupad sa kalangitan having the everlasting gospel, nga nagagunis sa ulay katapusan nga pulong sa Ginoo. to preach unto them that dwell on the earth, Nga iwali nga tos katawhan nga napuyo ni nga kalibutan. to every nation, Sa tanang mga kanasuran, kindred, tanang mga pinulungan, tongue, tanang mga pinulungan, and people. tanang mga katawhan. We praise the Lord that Seventh-day Adventist Church fulfilled this prophecy. Amen. Pasalamat sa Ginoo nga gituman kini sa tuong iglesia. I got this picture from Pastor Ted Wilson Facebook page. Doon na siya hulagway. As we know, Facebook ni Ted Wilson. last month, Pastor Ted Wilson and several and our leaders from General Conference conducted evangelistic meeting in PNG, Papua New Guinea for Christ. Dito sa Papua New Guinea, si Ted Wilson naghimo og wali sa uban pa nga magkaubanan dito. Our church have mission to do the mission. Ang atong iglesia doon ay misyon sa paghimo sa pagsangyo sa mga As we balita. know, last month, more than 200,000 people were baptized. Ato nasayran nga Papua New biaging Guinea. mga bulan kapin sa 2,000 ka mga 200,000 ka mga katawhan ang nabautismuhan. Seventh-day Adventists exist in everywhere in this earth. Mga katawhan sa Ginoo bisan asa ni kalibutan ay mo makaplagan. Some of these pictures in Singapore, Uban ini nga mga hulagway makita nato sa Singapore, Kuala Lumpur, sa Kuala Lumpur, Shenyang, China, sa China, Germany, sa Germany, Israel, sa Israel, Australia, sa Australia, Palawan, Philippines. diri sa tong Palawan, Pilipinas. I'm so sorry if I'm not put your church picture here because the limitation of the time. Pero kay wala na maggoy dapit dire. Okay lang siguro na para nato. Moscow, Russia, Dito sa Moscow, sa Russia, uban pa Papua mga New dapit. Guinea, Sa Papua New Guinea, Vietnam, sa Vietnam, Medan, this is in West Indonesia Union Mission, dito sa ilang lugar sa Indonesia, Surabaya, Surabaya, Manado, Manado, and this is the east part of Indonesia in Papua, dito Merauke. sa silangang bahin sa Indonesia. This picture, you know, a few, 2 years ago, some of EIUC leaders visited this place. If you want to visit this place, you must use car around 14 hours, boat 2 hours, and walk 3 hours. Ato tanawon kining mao nga video nga diin makita nato kung unsa gyud kalisod ang makatawhan nga nagpuyo dinhi. Praise the Lord, the Seventh-day Adventist Church fulfilled the prophecy in the Revelation, exists in all over the world. Atong daygon na Ginoo nga nagtuman ang mga katawhan sa Ginoo diha sa balaang kasulatan. In Matthew chapter 24, Diha sa Mateo 24, Jesus' message to all of us ang mensahe ni Kristo alang kanatong tanan about last day may events. tungod sa katapusan nga mapangitabo ini nga. And we can see around us now, O ato kini makita sa atong palibot karon, earthquake, mga linog, eruption of the volcano, mga pagbuto sa ato mga volcano, many disasters around us. daghan nga mga kalisdanan palibot kanato. To fulfill what Jesus says, Aron last sa day pagtuman events. sa gisulti ni Kristo sa mga pangitabo ni katapusan nga magparahunan. What should we do in preparation for the soon coming of Jesus Christ? Sa may ngayon ito pagabuhaton sa pagpangandam sa ito kagalingon sa pagbalik ni Kristo. Praise the Lord. Very clear in Matthew chapter 25. Dalaygon na Ginoo, klaro ug tataw kayo sa Mateo 24 ug 25. In Matthew chapter 25, Jesus Christ give us the message, what shall we do in the preparation for the soon coming of Jesus Christ? Sa Mateo 25, naghiskot sa Kristo kung sa ang itong pagabuhaton sa iyang kaduhang pagbalik. First, about the parable of the 10 virgins. Ang una, gisgutan niya ang parabulaw sa napulo ka mga ulay. As we know, this parable tells about 5 virgins, the foolish one, and another one is the wise one. Sayon kita nga kini nga parabulaw naghisgot sa napulo ka mga ulay, 5 mga buang-buang ug 5 nga mga maalamon. These groups represent of us. Kini nga grupo nagrepresenta kanato. The foolish and the wise.
Ang mga buang-buang o ang mga maalamon. All of them, they have lamb. Silang tanan, doon na sila mga lamparahan. It means all of them, they have their Bible, the Nagpasabot scripture. kini nga doon na sila Biblia, ang balang kasulatan. But unfortunately, the foolish, they don't have oil. Apan, makasusubong sudungon nga ang napulo ka mga buang-buang, wala sila lana. Mrs. White writings in Christ Object Lessons, page 408, paragraph 3. Si Ellen G. White, sa Christ Object Lesson, paragraph 3 na kanayon, Without the Spirit of God at knowledge of His Word is of no avail. kung walay gahom sa Ginoo kanato, ang pagtuon siyang pulong walay kapuslanan. The theory of truth and accompanied by the Holy Spirit cannot quicken the soul or sanctify the heart. Ang teorya sa kamatuoran, kung dili kini makapatarong sa to ang kasing-kasing, wa kani pulos mga kigsuonan. My brother and sisters, Mga kigalaan o mga kigsuonan. in preparation for the soon coming of Jesus Christ, Sa atong pagpagandam sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo, we need the Holy Spirit. ikinahanglan nato ang gahom sa Balang Espiritu. Ask the Holy Spirit daily. Ato pangayon ang gahom sa Balang Espiritu sa matag adlaw. We need to pray as we never have prayed before for the baptism of the Holy Spirit. Mag-aampo kita sa maksukod-sukad na mahitabo ang pag-ampo mahitungod sa Balang Espiritu sa atong kinabuhi. Every day, let's pray, Lord, give your Holy Spirit be with us. Sa matag adlaw kita mag-ampo, Ginoo, ihatag kanako ang imong Balang Espiritu. So my friends, ask the Holy Spirit daily. O sa mga kigalaan, pangayua ang Balang Espiritu sa matag adlaw sa imong kinabuhi. The second parables in Matthew chapter 25 Akiduhang parabulo makita sa Mateo 24:5. talk about the parable of the talents. Nagisgot kini mahitungod sa parabula sa mga talento. We know this story. Nasayo kita na ini nga sugilanon. Mrs. White tells us the talents, Si Ellen G. White naghisgot ini mga talento. however few, Bisan pa usa ka gamay kini, are to be put to use. ato kining gamiton. The question that most concern us is not how much I have received. Ang pangutana karon dili ang pangutana kung unsa kadako ang akong nadawat. The important question for us today is, what am I doing with that which Ang I have? importante nga pangutana kung unsa akong ginahimo niining akong naangkon nga talento. All of us have talents. Kitang tanan na ay talento. Use that talents. Gamita kana nga talento. In preparation for the soon coming of Jesus Christ, let's use our talents. Sa pag-andam sa pagbalik ni Jesucristo, gamiton na atong mga Get talento. involved. Use our talents. Pagparambigit sa buhat sa Ginoo, gamitan ang inyong talento. For those who are medical doctors, use your talents to do the mission. Alang sa atong mga doktor, mga medikal, gamitan ang inyong talento para sa misyon. Teacher, use your talents to do the mission. Mga magtutudlo, gamitan ang inyong talento sa buhat sa Ginoo. Use your talents, my friend. Gamitan ang inyong mga talento, mga kaigsuonan. And the third, O ang ikatulo, the sheep and the goats. ang parabula sa karnero o mga kanding. In this parable, Nini nga parabula, talk about the last day judgment. nagisgot kini sa katapusan nga mapanghitabo nini nga kalibutan. Jesus told that there are two groups, sheep and goat. Si Kristo nagisgot nga dunay duha ka mga grupo, kandingon o mga karnero. Who are the sheep? Kinsa man ang mga karnero? According to this passage, Matthew chapter 25, verse 40. Sumala pa rin ang mensahe sa Mateo Kapitulo 24, Truly, I tell you, 14:40. Ako magaingon kaninyo, whatever you did for one of least of these brothers and sisters of mine, diyon sa kagamay niyo pagkabuhaton ngadto sa imong mga kaigsuonan, you did for me. inyo kining gihimo kanako. Give food for those who hunger. Hatagig pagkaon niya itong mga gibanggutom. Give water to those who thirsty. Hatagig tubig itong giuhaw. It means help others, my friend. Nagpasabot kini nga atong tabangan ang kinanglan. Jesus is coming soon. Si Jesucristo dool na mubalik. Oh, let's do what our president did yesterday. If I say, Jesus is coming, you shout, get involved. Palihog at itong sublion ang gihimo niya itong miyaging adlaw. For those who are sitting in my right side, Jesus is coming. For those in the middle, Jesus is coming.
For those in the left side, Jesus is Jesus coming. coming. Amen. My brother and sisters, get involved. Mga kaigsonan, paghalambigit. Ask the baptism of the Holy Spirit daily. Pangayo uyam po ang bautismo sa Banal Espiritu sa matag adlaw. This is very clear. Klaro og tataw kini. Jesus' message for us in the end time of this earth. Mensahe ni Kristo alang kanato ni katapusan nga kapanahon. Ask the Holy Spirit. Pangayo ang Balang Espiritu. Second things, Ikaduha, use your talents. gamita ang inyong talento. Get involved in every activity of the church. Paghalambigit sa tanan nga mga kalihukan sa iglesia. Get involved in the women ministry. Apil sa mga buluhaton sa mga kababayan. Get involved in the youth ministry. Yausab sa mga batanon nga mga buluhaton. Get involved in children ministry. Diha sa ministeryo sa mga kabataan. Whatever your talents, use it to do the mission. Unsa man ang inyong talento, gamita ka na alang sa misyon sa Ginoo. And the third things, Ang ikatulong nga butang, be kind. be kind. Help others. Panang tabang yang uban. Serve others. O, serbisyuhi ang kadaghanan. Serve your neighbors. Ang inyong mga silingan. Give hands to them. O, tabangi sila. Jesus is coming. Ang Ginoo haduol na babalik. Get involved. Pagpalambigit mga kaibigan. Jesus is coming. Ang Ginoo haduol na babalik. This is the time for us to go. Moning panahon nga kita muapil sa buhat sa Ginoo. Let us, all of us, shout, I will go. 1, 2, 3. Well, go. God bless you, my friend. Ang Ginoo mga panalangin.